Hey guys, magandang araw. Lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. At of course, kung saan man po nakakarating ang video kong ito. So, welcome back po sa aking munting channel. So, sa video ito mga 59 ay magsishare naman tayo ng kunting kaalaman regarding sa paggawa ng report. So, paano nga ba gawa ng report yung mga bagay or mga insidente na hindi kayo mismo ang nakasaksi or hindi kayo mismo ang nakakita? So, ito ba ay incident report or information report? Okay? So, siyempre mga 5-9, umpisahin kagad natin yan pagkatapos naman itong aking intro. So yun mga 5-9, sa mga bago pa lang po na punta sa aking munting channel, ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security, regarding sa paggawa ng report. So click nyo lamang po ang ating playlist dyan sa ating tutorial video. So marami po kayong mapapanood ng mga video dyan na pwede nyo pong makuha na ng idea. At pwede nyo pong gawing reference para just in case na gumawa kayo ng mga report ay meron pa kayong magiging basehan. Okay? At syempre, shoutout nga pala kay Sir Denmark Espina. Maraming salamat po sir sa pagsuporta at sa panonood po sa aking mga video. At syempre, ganoon din po sa ating mga subscribers na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa aking mga video. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat. At of course, kung gusto niyo pong shoutout sa next video po natin, mag-comment lang po kayo down below para may shoutout po natin kayo. So yan po, maraming salamat po sa support. So yung mga 5-9, ang video ito ay para lang po dun sa mga hindi pa gaano biyasa sa paggawa ng report. No? So gagawa po tayo ng sample report para kahit paano ay meron po kayong idea. So paano nga ba gawa ng report yung mga insidente or mga bagay na kumbaga hindi ikaw mismo ang nakakita? Kumbaga meron lang mag-inform sa'yo na empleyado na meron silang nasaksihan na ganito. So, siyempre mga 5-9 bilang isang security personnel, kailangan po ay kahit papano ay meron tayong idea at marunong po tayo gumawa ng report. Kasi isa po yan sa trabaho natin ang gumawa ng report. So, siyempre kung may mga insidente, kailangan talaga natin gumawa ng black and white o report. No? Hindi naman pwede lahat na insidente or mga bagay na nangyari dyan sa iyong area ay true verbal. Ayan mga 5-9, ito na po yung ginawa natin na sample na report. At regarding po ito mga 5-9 sa umusok na fluorescent lamp o yung ilaw no, sa isang area o sa isang floor na halimbawa binabantayan po ninyo. Okay? So siyempre unang-una po ilagay natin yung pangalan po ng ating agency sa pinakataas. Yan. And of course, inyong pwesto, and of course, yung address po ng inyong pwesto. Kasi, siyempre, ang report ninyo ay papunta lang naman kay OIC. Okay? So, lagay po natin dyan yung date, to, true, at saka yung subject. So, sa date, siyempre, ilagay nyo po ninyo kung kailan po ninyo ginawa yung report. Okay? Then, sa to, ilagay po ninyo yung inyong detachment commander o inyong OIC, no? So, ilagay nyo po yun dyan. Okay? Sa true, siyempre, dadaan po ninyo sa inyong SIC or sa assistant po niya kung meron po kayong SIC sa inyong pwesto. Okay? So, sa subject po, ang ilagay po natin dyan, information report lang. Okay? So, okay na po yan sa information report. Okay? So, ilagay po natin sa baba ng information report, smoke, fluorescent lamp, at fifth floor area. So, halimbawa lang po yan. So, siyempre kayo nang maglalagay dyan kung ano po yung, kumbaga yung pinakabuod ng inyong report, kung ano yung, kung para saan yung report ninyo. Yan. So, pag ako po gumagawa ng report, nalalagay po dyan yung summary. So, lalagay po natin yung what, when, where, who. Okay? So, sa what, siyempre ilagay natin kung ano yung nangyari or ano yung insidente. So, halimbawa, fluorescent lamp smoke at fifth floor area. So, halimbawa lang po yun. Kayo na po yung bahala dyan. Okay? So, sa when, siyempre yung kailan po nangyari insidente, anong petsa, and of course, ano yung oras. So, ilagay po ninyo dyan. Okay? Then sa where, kung saan. Saan po nangyari insidente. So, halimbawa, fifth floor area. Okay? So, sa who, ilagay po ninyo dyan kung sino yung nag-inform, sino yung nag-ayos, or sino yung nagbigay sa inyo ng
information or sino yung nakatulong dun sa insidente na para ma-disseminate or makontrol. Okay? So, yan, lagi po nun dyan. Halimbawa, Mr. Aldrin Mahusay, informer, lagi natin dyan. Siya nag-inform, halimbawa, At isa pa, Mr. Rogel Tamad, maintenance. So, yan, bawa sila yung mga taong involved dyan. So, ilagay po natin dyan. Okay? So, sa number 2 po, ilagay po natin dito ang facts of the incident. So, sa facts of the incident, mga 5-9, dito natin ilalagay kung bakit or why, bakit nangyari ang insidente, at how, kung paano nangyari ang insidente. So, dito nyo po makikita, dito nyo po mababasa ang why at saka how. So, hindi na po yan naka-indicate dyan sa summary. Okay? So, kumbaga sa summary, yan lang po yung pinaka-importante dyan. Although, importante din po yung how at saka why, pero siyempre, ilalagay natin dito sa facts of the incident. Okay? So, yan, halimbawa, At above mentioned, date and time. So, yan lang po nilagay ko kasi, kumbaga, ora mismo ay nakagawa rin ako ng agad ng report. So, yan. Halimbawa lang ito mga 5 na, At above mentioned date and time, a certain Mr. Aldrin Mahusay, janitor, informed the undersigned through phone call regarding the smoke fluorescent lamp he spotted while sanitizing in the fifth floor area. So, ayan, halimbawa, habang naglilinis o nagsanitize yung janitor, napansin niya na mayroong umuusok na fluorescent. Okay? So, the undersigned advised to Mr. Mahusay to shut down the breaker immediately, and the undersigned proceed to the incident area for double checking. So, siyempre, kasi siya na yung andon, para mabilis yung responde, so automatic isa-shutdown. Papa-shutdown nyo na kaagad, syempre. Para hindi na kumalat pa. Kumbaga, kasi siya na yung tao doon, di ba? So, yan. So, and immediately advised Mr. Rogel Tamad, maintenance, to double-check and repair the said smoke fluorescent lamp. And according to my observation and initial investigation, there was a short circuit due to busted fluorescent lamp. So, kaya siya umusok dahil siyempre pundido siya. So, hindi agad napalitan. Kaya siyempre may tendency talagang uusok yung mga ganon. So, dapat yung mga ganyan mga 5-9 ay ma-report kagad ninyo kasi nga siyempre sa init ng panahon ngayon, medyo delikado po talaga, Yan, sa action taken, nalagay po natin dito sa number 3. Naglagay po ko dyan, action taken. So, ilagay po natin dito. Immediately advised to Mr. Rogel Tamad, maintenance, to double check and repair the said fluorescent lamp to avoid fire incident. So, yun nga, in-advise lang agad natin yung maintenance na ayusin at palitan, kumbaga, yung damage. Para kahit paano, hindi na magiging cause ng sunog, kumbaga. Yan. So, sa number 2, took pictures for reference. So, kailangan picturean mo rin na umuusok talaga para kahit paano, meron kayong reference. Yan. Sa number 3, inform all concerned through reporting in adherence of problem escalation chart as warranted. So, yun nga, gumawa ka ng report para ma-inform mo sa management yung mangyayari para magkaroon ka agad ng action. Yan. So, sa recommendation, number 4, ilagay ko dito recommendation. Yan. So, ito halimbawa lang itong mga 5 na, Pwede rin kayong hindi na maglagay. Depende po sa inyo kung meron kayong magandang i-recommend para syempre hindi na lumala ang sitwasyon kumbaga sa isang insidente. So, pwede niyo po ilagay yung recommendation. Okay? So, lagay niyo dyan. Halimbawa, ito, request for immediate replacement of all busted fluorescent lamp or bulb lights to avoid short circuit or explode and lead to fire. Yan. So, syempre, kung may mga, yun nga, sabi ko kanina, may mga busted lights, delikado po yun. Pwede po mag-spark, pwede pumutok at magkakos ng sunog. So, dapat ay mapalitan ka agad. Okay? So, lagay nyo po sa baba, for your information and reference. Tapos, lagay nyo po, prepared by. So, ilagay nyo yung pangalan po ninyo dyan, perma, at kung saan ka naka-duty, kung saan ka area. Okay? So, yun. Sana po mga 5-9 ay nakakuha kayo ng konting idea sa ginawa nating report, So, pwede nyo po itong gawing reference just in case na may mangyari po sa inyong pwesto na ganito rin po, So, yun mga 5-9, sana po ay kahit paano ay nakatulong po sa inyo at nakakuha po kayo ng konting idea at reference
kung paano nga ba gumawa ng simpleng report. Para kahit paano ay syempre magawa naman natin kung anong trabaho natin. Okay? So yun mga 5-9, maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. God bless us all po.